preach to us the word of God ba naman sa mga. So please welcome Pastor Junel from Masbate. Actually, hindi siya sa Mateo dati. Maraming salamat po. Good afternoon po sa individual na nandito po. Ako si Pastor Junel Araco. Bago po ako ako po ay galing din po sa Diadem Bible, Baptist Bible sa Antipolo. Yan po kay sa San Mateo. Pero galing kami sa Antipolo din kay Pastor Lito Valencia. Tayo po ay kumbaga magkakapatid, no? Sa pangalan, sa pinanggalingan, no? Ako po ay nagmi-mission po sa Masbate City, ng Barangay Kagay, Masbate City, at siya po ay nasa gitna ng tatlong lungsod yung barangay na yun. Kumbaga bundok na bundok po siya, remote area, yung tipong malayo sa Jollibee, malayo sa McDonald's, yung ganyan po. Yung nakasanayan ko dito sa San Mateo, maraming tao. Pero nung pagdating ko doon, okay lang, walang problema. At I'm thankful na nagamit sa gawa ng Panginoon doon sa Masbate City, na remote area na kumbaga hindi mo alam yung kausap mo. Nice people around na pala, o NPA, mga taga doon na. No, kaya yung ganun po, and I'm thankful. Isa sa ginamit doon, no? Si Pastor Jun Juvino, siya yung ginamit din ng Panginoon na dinala ako doon. Hindi na nakabalik, doon na nag-asawa, at doon na rin nag-mission, no? Yun po yung background namin, at ako po ay may dalawang anak. Anak ni Mrs. no, kasi hindi ako nanganganak. Anak ni Mrs. Dalawang lalaki po yun, no? Isang 6 years old din, isang magtuto this coming June. Yun po, sa biyaya ng Panginoon doon sa amin po sa Kagay ay nung una namin, syempre walang support. Pero sabi ko kay Pastor Melvin, with or without support pupunta ako. Hindi para sa support, kundi para sa kaluluwa ng kailangan ng kaligtasan, no? Kailangan natin mag-soul winning. Madalas lang sa Panginoon, no? Yun lang yung namin, mag-soul winning, no? Yun naman talaga ang trabaho ng isang Baptist, isang Kristiyano, no? Mag-soul winning para sa Panginoon. Walang ibang, yan yung main business ng isang Kristiyano, isang sinasabing bound to heaven, is soul winning, no? Yun po. Doon po sa Kagay, may may konting nabakal na lote na nagkakahalaga lang po ng lang doon mura lang po ang lote doon, worth 25,000, 90 square meters. Yan po. May title, no? Tax declared. Yan po, yan. May declaration. Ganun po. May mga binibenta. Ako ngayon po doon, nag-ano po ako doon, tawag doon na may, kumbaga yung broker po sa lote, yun po, ang ginagawa ko doon ngayon. May pumupunta sa akin doon, dami kasi pumupunta sa akin doon na pinapabenta yung mga lote nila. Alam niyo po, yung 1.2 hectares, may binibenta 150,000 lang. Ganun po. Ganun kamura. Patag po yun. Dalawa sa niya. May along the road na 1.2 din na binibenta ng 250. Kasi along the road na siya, 250,000. Kumbaga pumapatak lang siya ng 610 pesos per square meter. Ganyan kamura po ang load din. Kaya sa amin na 90, bumili agad kami, no? 25,000 lang, 90 square meters. Ayun po. Ngayon may mga poste na. Ganun po yung gawa ng ganun po yung flow ng God. Ako doon is more Bible study lang talaga and soul winning, no? Yun lang po ang ginagawa ko daily. Wala na pong iba. Kasi although may mga part-time, may mga part-time akong ginagawa kasi
sometimes kasi yung may delay talaga sa, alam niya ni Pastor Ace, yung mga support niya, may mga delay. Pero, okay lang, no? Kasi minsan ginagamit ng Panginoon niya to provide our needs. Yun po, no? Hindi na tayo magtatagal. Dako tayo sa salita ng Diyos. At ang ating pag-aaralan is sa Book of Judges, chapter 11. In the Book of Judges, sa Old Testament tayo. So, mong gamitin ba ito? Ano? Okay na po. Huwag na po, opo. Ayan na lang Opo. The Book of Judges, pwede pong tumayo tayong lahat para magbigay ng galang sa salita ng Diyos. No? Book of Judges, chapter 11, down to... yung ano po dito po. Okay lang. Okay lang, sige. Ako na Pwede lang. pong pwede pong magamit. Judges. Wala. Ayan. Judges. Chapter 11 po. 1 to 10. Ay, mag-response reading tayo. Responsive reading. Ako sa verse 1, kayo sa verse 2 din. Sabay tayo sa verse 10. No? Verse 1. Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, and he was the son of an harlot, and Gilead begat Jephthah. And Gilead's wife bare him sons, and his wife's sons grew up, and they thrust out Jephthah, and said unto him, Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of a strange woman. Verse 3. Then Jephthah fled from his brethren, and dwelt in the land of Tob, and there were gathered vain men to Jephthah, and went out with him. And it came to pass in process of time, that the children of Ammon made war against Israel. And it was so, that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob. And they said unto Jephthah, Come and be our captain, that we may fight with the children of Ammon. And Jephthah said unto the elders of Gilead, Did not yet hate me, and expel me out of my father's house? And why are ye come unto me now when ye are in distress? And the elders of Gilead said unto Jephthah, Therefore we turn again to thee now, that thou mayest go with us, and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. Verse 9, And Jephthah said unto the elders of Gilead, If ye bring me home again to fight against the children of Ammon, the Lord deliver them before me. Shall I be your head? Verse 10, sabay-sabay tayo, ready read. And the elders of Gilead said unto Jephthah, The Lord be witness between us, if we do not so according to thy words. Tayo manalangin po, dakilang Diyos ang manaming banal. Salamat po sa pagkakataon naman na kami po ay makatayo sa pulpitong ito upang magamit po sa inyong mga anak na nandito, O Diyos. O God, kayo po ang kumausap, kayo po ang mag-enlighten po ng aming mga isipan na makita po namin yung dakilang katotohanan, O God, lalo na po sa inyong salita. I'm thankful, O God, for using me this privilege and opportunity to stand behind this pulpit, O God. Itago niyo po ako sa inyong likuran, kayo pong maitaas, kayo pong maluwalhati. Patawarin niyo po kami, Ama, kung ano man pong pagkukulang, mga kasalanan na gawa namin sa inyong harapan sa isip, sa salita, sa gawa. Cleanse us by the blood of the Lord Jesus Christ. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pwede na pong makapo. Ang title po ng ating pag-aaralan this afternoon is In Our Pursuit of God's Given Ministry. Now, siguro, kumbaga, pupulutan natin ng aral yung buhay ni Jephthah, no? Dito. Ito po yung buhay ni Jephthah na isang Gileadite, sabi sa verse 1. Now, Jephthah, the Gileadite was a mighty man of valor, no? Matapang, kumbaga sa nasbatin niyo, maisog, no? Hindi natatakot, hindi tumatakbo. Yun po yun, a mighty man of valor. And he was the son of an harlot, and Gilead begat Jephthah. Yung sinasabing mighty man of valor, yung equivalent niyan dati is yung mga matataas yung rank ngayon, yung tipong isa kayang tumalo ng 10. Ganyan po yun, yung mighty man of valor. No? Si Jephthah po ay a mighty man of valor, pero siya po ay anak sa isang bayaran na babae, a harlot. No? Kaya po, ang nangyari dito kay Jephthah, no, sa verse 2, verse
O yan, verse 1, Gilead's wife bare him sons, and his wife's sons grow up, and they thrust out Jephthah. No? Tinanggal si Jephthah, pinalayas, pinaalis. Kasi, kung mababasa natin dito, sabi nito, said unto him, Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of strange woman. Umalis ka dito. No? Hindi ka dapat magmana sa kaharian o sa kayamanan ng ating ama. Dahil ikay, yung sampid lamang, anak ka sa bayarang babae. Lumayas, umalis ka dito. Yun po yung nangyari kay Jephthah. No? Dito po, ang tanong, what is our purpose in the ministry? Alam niyo po kasi makikita natin in this chapter, makikita natin yung purpose ni Jephthah. Kung bakit siya naging captain siya dito sa sa Israel. No, makikita natin 'yan. Sa ating buhay po, what is our purpose in the ministry of God? Ano bang purpose mo sa gawain ng Panginoon? No, hindi lang po hanggang tayo po ay naligtas. Tama? Kailangan po individual lumabas. Ipangaral si Kristo. No? Sabi nga ni Pastor Ace kanina, nakakalungkot, maraming baptist ngayon na hindi na nangangaral ng salita ng Diyos. Wala ng soul winning. Patay na ang soul winning sa kanila. Ayaw nang ipangaral si Kristo. Diba? And I'm thankful tayo po dito, tayo mga baptist na talagang alam yung katotohanan, pinapangaral si Kristo. No? Pinapangaral dapat talaga si Kristo. At obligasyon natin yan bilang mga totoong Kristiyano. Sinasabi natin, we are bound to heaven, tapos hindi po pinapangaral si Kristo, nakakalungkot yun. Baka hindi ka talaga bound to heaven. Di ba? At ito po minsan ang mga ibang baptist na napaka-selfish. Ayaw ipangaral si Kristo. Gusto nila Di ba? Selfish. Alam nila ang katotohanan, alam nila yung kaligtasan, pero ayaw. No? Ito po yung main purpose kung bakit ka niligtas ng Panginoon. Ano ba yung purpose natin sa gawain ng Panginoon? In this chapter, makikita natin kung ano ba ang purpose ni Jephthah sa buhay niya. Ano ba yung purpose sa buhay niya? No? Verse 3, Then Jephthah fled from his brethren and dwelt in the land of Tob, and there were gathered vain men to Jephthah and went out him. Now then, kung mababasa natin pa, down to 10, na kumbaga yung mga kapatid niya nakita yung purpose, kahalagahan ni Jephthah. And number 1, in our pursuit of God's given ministry, number 1, the indispensability of workmates. Yung kahalagahan ng kasama. No? Individually po, dapat natin pahalagahan. No? Kumbaga, pahalagahan natin ang bawat isa. Huwag nating awayin. Alam niyo po ang turo ni Kristo? Pagmamahal. Pagmamahalan. Hindi mag-aaway-away. Hindi mo aawayin. No? Ako po sa totoo lang, may kakayanan makipagdebate. Pero ang tanong dyan, pag dinebate mo yan, madadala mo kaya yan kay Kristo? Hindi, di ba? Magagalit yan sa'yo. Nandun pa ba yung love na sinasabi ni Kristo? Love your neighbor as you love yourself? Nandun pa ba yung love na yun? Wala na. Di ba? Kaya po, sa akin, sa amin dun sa Kagay, ayoko makipagdebate. Ayokong makipag-away, yung kumbaga, bahala na kayo. No? As long I preach the Lord Jesus Christ, kung ayaw mong maniwala, fine. Wala akong magagawa. Dahil nasa Pilipinas tayo, and that is your choice. No? Choice mo yan na ayaw maniwala kay Kristo. Ako, pinipreach ko lang. Sinishare ko lang sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, it's fine. Yun po yun. Pero tayo po bilang mga Baptist po, tayo po bilang mga anak ng Diyos, magkakapatid, sa pananampalataya, dapat po nagpapahalagahan tayo. No? Nakakalungkot ngayon, kapwa Baptist nag-aaway-away. Nagdidebate sa social media. May nakita ba kayo sa social media, iglesia sa iglesia, nagdidebate? Ha? Sa balista nagdidebate?
Katolik sa Katolik nagdidebate? Wala, di ba? Baptist sa Baptist nagdidebate. Kapwa Baptist nagdidebate. No? Saan yung pagpapahalaga? Saan yung pagpapahalaga doon? Sa kapwa mo Kristiyano. Sa kapwa mo pananampalataya. Minsan kasi yung ego na lang eh. No? Yung pride na lang eh. Imbis dapat tayo nagtutulungan, nagkakaisa, kaso lang, nagdedebate. Wala ka pong makikita sa social media. Iglesia sa iglesia, nagdedebate ngayon. Baptist sa Baptist eh. Nag-aaway-away. Tayo pa yung nasa katotohanan. Hindi dapat ganun. Nagkakaisa dapat tayo. Sa doktrina, sa pangangaral ng salita ng Diyos, sa soul winning. No? Wala na. Malakas siguro ang boses ko. Namatay siya siguro. Nagulat siguro siya sa sobrang lakas ng boses ko. Hinaan ko na siguro. Yun po, no? The indispensability of workmates. Ecclesiastes 4:9, yung kahalagahan ng ating kasamahan. Ecclesiastes 4:9, basahin natin. Ang sabi sa salita ng Diyos, two are better than one because they have a good reward for their labor. No, Luke 10. This is mga example po ito na kailangan talaga nating magpahalagahan. No? Luke chapter 10 verse 1. Kaya po, kung may kagalit ka, kapwa mo Baptist, hayaan na natin, alam niyo sa totoo lang, nasa propesya na yan eh. Yung kapatid sa kapatid, nag-aaway. Talagang malapit na pagbabalik ng Panginoon. Am I right? Nasa Bible yan. Diba? Kaya po, Luke chapter 10 verse 1. After these things, the Lord appointed other 70 also and sent them 2 and 2 before His face into every city and place, whether He Himself would come. No? At balik tayo sa ating text sa Judges chapter 11, Judges 11. Verse 1 down to 10. Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of the Lord, and he was the son of an harlot, and Gilead begat Jephthah. And Gilead's wife bare him sons, and his wife's sons grow up. And they thrust out Jephthah and said unto him, Thou shalt not inherit in our fathers. Laktawan natin, verse 4. And it came to pass in process of time that the children of Ammon made war against Israel. Ito po yung nangyari. No? Dito po nila nakita yung gaano kahalaga si Jephthah sa kanilang bayan. No? Kasi, kumbaga, nakipaggera yung children of Ammon sa Israel. No? And it was so that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob. And they said unto Jephthah, Come and be our captain, that we might fight with the children of Ammon. No? Pinuntahan nila si Jephthah. No? Kumbaga, pumunta sila kay Jephthah. Tinras na nila, pinalayas nila, inexpel nila, tinanggal nila. Ngayon, nakita nila yung pagiging, kumbaga, gaano kahalaga si Jephthah. Kasi he is a mighty man of valor. Matapang si Jephthah. No? Nakita nila ngayon yung gaano kahalaga si Jephthah sa kanilang bayan. No? Ano nangyari po? Verse 8, And the elders of Gilead said unto Jephthah, Therefore, we turn again to thee now, that thou mayest go with us, and fight against the children of Ammon, and be our head over all the inhabitants of Gilead. And Jephthah said unto the elders of Gilead, If ye bring me home again to fight against the children of Ammon, and the Lord deliver them before me, shall I be your head? No? And the elders of Gilead said unto Jephthah, The Lord be witness between us if we do not so according to thy words. No? Kapwa mananampalataya, at dito po yun, no? Dapat natin silang pahalagahan. Masarap sa gawain ng Panginoon na yung kapwa mo Kristiyano, hindi kayo nag-aaway. Masarap yung may kaibigan ka.
No? Nakakalungkot yung nag-iisa ka. Lahat inaaway mo. Hindi po ganun. Alam niyo po, sa totoo lang, kung aawayin natin yung kapwa natin Kristiyano, kapwa natin mananampalataya, ito lang din eh. Pagdating sa langit, tayo-tayo lang din po ang makikita dun. Kung may galit ka sa kanya ba, malungkot yun. Kaya dito pa lang, matuto na tayo magpatawad, pahalagahan, no? Mahalin sila. Alam niyo po, kung walang pagmamahal tayo, we cannot win souls for Christ. Kailangan ng love, pagmamahal, lalo na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kailangan ng love. Ipakita mo yung love, no? Na si Kristo namatay para sa kanila. At ikaw mismo na nangangaral, dapat may pagmamahal ka rin. Kung puro pot ang nasa ano mo, hindi, kumbaga, nakakalungkot yun. Sa buhay mo pangalan, puro pot na eh, puro galit na. Paano mo mai-share yung love na sinasabi sa John 3:16, for God to love the world? Kung galit ang nasa iyo. No? Sa amin po, sa akin, maraming nangaway, okay lang. Kapitbahay namin doon, Muslim kasi po yun. Naaway ako, minawalaan ako doon, dinadala ng itak. Pero hindi ko ano yun. Nung nakita ko siya naglalakad, pinasakay ko ulit sa tangkalan. Sakay ka. Ngayon, kaibigan na kami. Marami po, naninira. Ano mapapala ko? Kung itatake ko lahat ng mga negative na yun, mawawala lang ako sa gawain ng Panginoon. No? Sabi ko, bahala na. Bahala ng Panginoon. Kapwa mo Kristiyano, kaaway ka. Sabi ko nga, kanya-kanya tayong tatayo sa harap ng Panginoong Jesus. Individually, hindi by church. Kaya dapat po, individually tayo gagawa para sa Panginoon. Hindi naman tayo yung sa ating reward po, hindi naman yung by church, hindi naman yung by family. Individually. Ikaw, di ba? Yung pagsusulwining mo, hindi yun by church. Individually. Dapat bawat isa. No? Yun po. In God's business, we need to be honest din. Di ba? Magpahalaga at be honest. Sa Acts chapter 6 verse 3, matuto tayong umano sa katotohanan. Gawin ng katotohanan. Kasi kung walang katotohanan sa'yo, nakakalungkot din po yun. Sinasabi mong Jesus Christ is the way, the truth. Tinanggap mo si Kristo, nasa iyo yung katotohanan. Nakakalungkot ngayon, yung mga ibang Kristiyano, parang wala na yung katotohanan sa kanilang buhay. Hindi na nakikita yung katotohanan. Magaling lang sa church. Pag nandyan si pastor, nandun yung katotohanan, nakikita. Mabait, pero sa paglabas, mga compromiser. Totoo yan. Maraming ganun sa amin. Magaling pag Sunday. Kala mo, totoo. Pero yung buhay niya, Kristiyano, hindi pala. Yung nasa labas siya, yung katotohanan hindi nakikita. Parang walang Diyos. Parang walang katotohanan. In every aspect po sa ating pagiging Kristiyano, dapat nandun yung katotohanan. Saan ka man naroroon, nakikita ang katotohanan. Ihayag mo yung katotohanan na sa'yo. Amen po ba? Hindi yung every Sunday lang, tsaka ka lang parang seryoso. Hindi, individual, daily in our life, dapat seryoso at nakikita po yung katotohanan sa ating buhay. No? Alam niyo po yung testimony natin, malaking bagay yan para makawin ng souls para kay Kristo. Yung testimony mo, no, nagbago yan. Ano kayang nangyari sa kanya? Tanungin kaya natin. Chance mo yun para i-share si Kristo. Ganun po, yung buhay mo minsan, we are the living epistles, sabi sa 2 Corinthians. Ikaw yung buhay, yung totoong buhay na patotoo kay Kristo. Ang tanong, naging totoo ka ba sa buhay mo? O hindi ka, wala sa iyo ang katotohanan? Nakakalungkot yun. No? Kaya, dapat po, live. In God's business, we need to be honest. In God's business, we need to be spiritual. In verse 1 down to 10,
nakita ng mga kapatid niya ang kalagahan niya sa bansang Israel. And that is the purpose of Jephthah. Nakita nila yung purpose, kahalagahan ni Jephthah, no? In verse 1 down to 10, na kailangan pala nila ng Jephthah sa Israel, no? Individual po, kailangan kaya sa gawain ng Panginoon. Hindi kaya ni pastor mag-isa. Di ba? Hindi kaya. Ang gawain ng Panginoon po, hindi yan one-man show. Si pastor na lang lahat. Sa lahat ng bagay po dito, lalo na sa gawain ng Panginoon, dapat nagtutulungan tayo. May unity. Di ba? Nagkakaisa dapat. Nagkakaisa. Sa lahat ng bagay po yan. No? Sa lahat ng bagay. Kung ano man yung bagay na yan, dapat nagkakaisa. Nagkakaisa tayo, no? And number 2, the imperative of wisdom. Verse 11 down to 8. Then Jephthah went with the elders of Gilead, and the people made him head and captain over them. And Jephthah uttered all his words before the Lord in Mizpeh. And Jephthah sent messengers unto the king of the children of Ammon, saying, What hast thou to do with me, that thou art come against me to fight in my land? And the king of the children of Ammon answered unto the messengers of Jephthah, Because Israel took away my land when they came up out of Egypt, from Arnon, even unto Jabbok, and unto Jordan. Now therefore restore the lands against Pisigli. No, ang nangyari kasi po dito, nung time na sila po ay nagpaalam sa children of Ammon na dadaan sila, hindi pumayag yung children of Ammon. Ang ginawa pa, tinambangan, kumbaga, nakipaglaban pa sa kanila, no? Yun yung paliwanag ni Jephthah sa children of Ammon that time, no? Kumbaga, kailangan din natin ng wisdom. Kasi mahirap po ngayon, maraming turo. Hindi, sa sobrang dami ng turo ngayon, hindi na natin alam kung sino yung totoo. Kung sino yung nagsisinungaling. Nakakalungkot. Mas namamayagpag ngayon ang kulto kaysa tamang turo. Kaya tayo individual, huwag nating iasa kay pastor. Lalo na sa salita ng Diyos, dapat tayo din nag-aaral tayo. Pag-aralan natin. Kasi kung hindi tayo nag-aaral, dali tayo maakay ng mga manluloko dyan. Lalo na yung mga wala sa katotohanan. We must have wisdom. Lalo na po sa salita ng Diyos, pag-aralan natin. Hindi yung binabasa mo lang. Dapat mini-meditate mo. Iba po yung meditation sa reading. Yung meditation, talagang ninanamnam. Pinag-aaralan. No? We must have knowledge. How sa Luke chapter 10:11, no? It's about harvesting. No? Harvest. Soul winning. Di ba? Kasi mahirap po yung wala kang knowledge, lalo na sa soul winning. Ano ipapangaral mo? Yung kapugian mo, kung yung kapugian mo kaligtasan, walang maliligtas dyan. Dahil sa galing mo, hindi maliligtas ang tao sa galing niya. Ano, sa simbahan, magpabautismo ka, hindi naman yun ang kaligtasan. Dahil walang simbahan na nagpapako sa krus. Walang religion. Kaya kailangan din natin ng wisdom. How to harvest them. No, I'm thankful sa atin po. Sa amin po doon. Gumagawa kami ng this is just a way na sila po ay maakay namin. At nung nandun na sila, ipipreach namin yung salita ng Diyos. Di ba? Hindi naman siguro masama na dalhin mo sila, na kunwari lang na ito sa akin po hindi talaga kunwari, basketball. Sa basketball, sa amin po kasi doon, mostly po, yung mga YP, mga men, sa basketball po, nadadala. Sa sport fest, no? Talagang kumbaga may basketball ministry. Yes, sinasama ko sila, pero, ang ginawa ko, bago kayo maglaro, soul winning muna. Pagkatapos soul winning, the next meeting na naman, discipleship na naman, bago maglaro. Ganun po. And I'm thankful sa biyaya ng Panginoon. No? Dinagdag ng Panginoon yung iba.
Yes, hindi mo man lahat yan madadala eh. Pili lang. Pero yung mga kamag-anak ng mga player namin, nadala namin sa gawain ng Panginoon. Naging nabaptize, nakakilala sa Panginoong Hesus, nanampalataya, no? Tinanggap si Kristo. Sa mga ganung paraan, no? Minsan, way ng Panginoon, binigyan tayo ng knowledge paano. And I'm thankful, no? Yes, hindi yan yung ano, just ano lang yan, yung parang props lang. Pero yung main purpose, soul winning talaga. Mawin sila sa Panginoon. Yun po, no? Na we need some knowledge. Lalo na po, how to harvest. Sa mga kaluluwa na mapapahamak. At sa wisdom naman po, kailangan natin manghingi sa Diyos. No? Sa Diyos tayo manghingi. Kasi yung wisdom ng tao, yung knowledge ng tao, napaka-ano po yan, yung tipong hindi reliable. Pero pag galing sa Diyos yung wisdom mo, galing sa salita ng Diyos, napaka-reliable. Maaasahan mo anytime. No? The imperative of wisdom. Proverbs 19. Ibang sabi ito sa Proverbs 19. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. No, the fear. Dapat may fear, may takot. Yung fear po dyan na sinasabi, not fear na yung takot na takot yung fear na yan is may love dapat yan. Yung ibig sabihin ng fear dyan is, hindi po yung takot, kundi with love. No? Not just fear, but love. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Mahalin natin o matakot o gawin natin yung dapat gawin. No? In verse 11 down to 28, balik tayo sa Judges, no? Judges 11. God gave Jephthah wisdom how to deal the children of Ammon. And because of wisdom that God gave, he became a captain. In doing God's ministry, we need to ask wisdom from God. Always ask from God and be humble. No? Lagi tayong manghingi ng wisdom. Lagi tayong manghingi ng karunungan. Hindi yung nagmamagaling ka. No? Ganyan po si Satan sa sobrang galing. Ano nangyari? Gusto niya kalabanin ng Diyos sa sobrang galing, sa sobrang talino. Di ba? Gusto niya mas higit pa sa Diyos. Pero kung manghihingi ka ng wisdom at marunong ka magpakumbaba, yun yung totoong wisdom. Yung galing sa Diyos. Di ba? Manghingi tayo lagi sa Diyos. Every time. Kung ano man yung mga, lalo na sa mga decision making, we ask wisdom to God. Lalo na sa mga problema, we ask wisdom from God. Ganun po ako. Lord, kung ito ang kalooban mo, so be it. No? Pananampalataya and wisdom. Panginoon. Kaya po, the imperative of wisdom, kailangan yun. It must have, lalo na po sa panahon ngayon, we must have wisdom. No? Kasi kung wala kang wisdom na galing sa Diyos o wala kang dali kang ma-deceive. Dali ka lang ma-deceive. Sasabihan lang sa'yo na magpaanib ka kasi kami ang totoo iglesia ni Kristo. Kailangan mong magpabautismo, magpaanib. Kung hindi ka magpaanib, hindi ka maliligtas. No? Kaya doon po sa amin, talagang sa totoo lang po, ginadoktrina ko talagang mga member doon. Kailangan yun. No? Kailangan matuto sila. Hindi lang tayo, hindi lang kami mga pastor. Gusto namin i-share din yung wisdom na binigay sa amin ng Diyos. At kayo din, magsaliksik din kayo. Saliksikin nyo. No? Kasi in case na mawala kami, kaya yung
panindigan yung katotohanan, panindigan yung pananampalataya na meron kayo. Hindi kayo madadala. At least may ma-i-reback ka mo. May masasabi din kayo. Di ba? Hindi yung lagi na lang tayong nakaasa kay pastor. No. Nakaasa. Kaya may Bible tayo para pag-aralan. Buti pang kinakain ng salita ng Diyos tayo, hindi natin kinakain. No? We need to read and meditate the Word of God. No? And lastly, number 3, the inevitability of willingness. No? Ano ba yun? Verse 28 down to 40, yun po yung example. No? Yung example kay Jephthah. Alam niyo po ba ang nangyari dito kay Jephthah? He asked God na, Lord, kung manalo kami dito, kung sino yung unang sasalubong sa akin, ihahandog ko sa inyo. Alam niyo ba kung sinong unang sumalubong kang Jephthah? Yung kaisa-isa niyang anak na babae. Kaya nangyari, he rent her clothes. Pero hindi siya nagsisi. Talagang sinacrifice niya. No? Nandun yung willingness niya. No? Nandun yung willingness niya na i-sacrifice. Ito din ang nakakatuwa. Yung anak niya na babae, hindi rin umayaw. Naging willing din siya. Bakit? Commitment niya sa Panginoon yun eh. Ni Jephthah yun eh. No? Kung may commitment tayo sa Diyos, suffer to pay it. Bayaran natin. Hindi nakikipagbiruan ang Diyos sa commitment mo. Kung ano man yung kinumit mo sa Diyos, Panginoon, gusto kong magamit sa gawain mo, and that is a commitment. Dapat pagbayaran mo yan. Panginoon, gusto kong matapos yung Bible, mabasa ito. 10 chapter a day. Commitment mo yan sa Panginoon. At hindi nakikipagbiruan ang Panginoon sa iyo. Panginoon, gusto kong mag-soul winning. At least one soul every day. Commitment mo yan. At hindi nakikipagbiruan sa iyo ang Panginoon. Seryoso po ang Panginoon, lalo na sa ating mga commitment. No? It's not a money matter yung commitment na yan. Kung ano yung mga sinabi mo sa Panginoon. No? Panginoon, kung ipapasa mo ako sa exam na ito, magtatapat ako sa iyo. Commitment mo yun. Panginoon, pag nagkatrabaho ako, ibibigay ko yung para sa iyo. That is commitment. At hindi nakikipagbiruan ang Panginoon sa iyo. Kaya dapat may willingness tayo. No? Jephthah commit something to God. When we commit to God, we must suffer to pay. No? Sa Deuteronomy 23 verse 1 and Ecclesiastes 5:4. Kasi yung Kristiyano na nagkukumit sa Panginoon at hindi tinutupad, anong sabi sa Ecclesiastes? Isa kang mangmang na Kristiyano. Sa sinibuan mo, bugo. No. Ganun po. At tayo naman, hindi naman tayo mga mangmang. Alam natin ang katotohanan. Seryosohin natin kung ano man yung commitment na meron tayo sa Panginoon. No? Seryoso ang Diyos, seryoso siya. Seryoso nakikipag-usap, seryoso kang nangihingi sa Diyos, kaya seryoso mo dapat yung bayaran. No? If we commit something, especially sa ministry ng Panginoon, put some certainty or be willing to do. At dito po sa gawain, wala pong be willing. Nandun yung willingness talaga, lalo sa gawain ng Panginoon. Hindi yung napipilitan ka lang. Lalo sa soul winning. No? Hindi yung napipilitan ka lang kasi naging kagisnan na ba? Hindi po ganun. Willing dapat. Gusto ko yun. Dapat pupunta tayo. At individual dapat may willing sa lalo sa soul winning. Kailangan yun eh. Kailangan yun sa church. Kasi pag ang church walang soul winning, patay.
backbone ng church yan. Amen. Yun yung buhay ng church. Soul winning. Be willing to go to preach the Lord Jesus Christ. No matter the cost. Alam niyo po sa totoo lang, ako, kasi ito pastor, hindi talaga may iwasan natin, may tatanggi. Ang iniisip ko, hindi naman akong tinanggihan. Ang Panginoong Hesus, ang kaligtasan. Choice niya yung mapuntang impyerno, di bahala siya. Basta ako, I preach. Pinaalalahanan ko siya kay Kristo. Kung ayaw niya, sa kanya na yun. Hindi ako tinanggihan. Ang Diyos, ang kaligtasan. Di ba? Kaya huwag tayong ma-disappoint kung may magtatanggi. Alam, marami nang nagtanggi, lalo na ano, nagagalit sa akin. Ayaw. Bakit? May mga ego eh. Taas ang pride eh. Sa mga pinanghahawakan nilang doktrina na mali naman. Hindi naman tama. Wala naman sa katotohanan. Hindi naman totoo. Kung ayaw, okay, it's fine. Hindi kalugihan sa akin yan. Hindi ako tinanggihan mo. Kundi ang kaligtasan na dapat sa langit ka pupunta. Walang lugi sa mga taong nagsusulwining para kay Kristo. Walang lugi doon. Ginansyado ka ba? Sabi sa may ginansya ka pa. No? Patuloy lang tayo. Because our labor is not in vain, the Lord. No? Patuloy tayong magsulwining, patuloy nating pangaral sa Kristo. And be willing, lalo na po sa sulwining. Gawin natin yan. Alam niyo po kung lahat tayo nagsusulwining, puno. Yung sinasabi nila pong each one bring one. Sinulwining mo, nadoktrinahan mo, dinusaypon mo. So, yun po yung namin dun sa mga young people namin na ng mga babae at saka each one bring one. Magdala kayo ng isa. At kung nasa school kayo, huwag kayo maiyak. Dala kayong gospel tracts. Pamigay nyo. Kung pwedeng makapag-sulwining kayo. Di ba? Kailangan yun eh. And be willing, hindi yung napipilitan tayo. Kasi walang choice na. Kasi nandun na sila, pastor, kung sama nilang ako. Hindi po ganun. Hindi po ganun yung sulwining. No? Christians, be serious in God's ministry dahil si Kristo ay seryosong niligtas ka. No? Conclusion. Sa gawain ng Panginoon, dapat pinapahalagaan kung anong ministeryong kinabibilangan natin at pahalagahan ang mga kasama natin. Dapat pinag-aaralan ang mga dapat gawin. Manghingin ng karunungan sa Diyos sa bawat desisyon, lalo na sa gawain ng Diyos. At dapat seryoso at kagustuhan na magpagamit sa Diyos. Hindi yung napipilitan. Dapat kagustuhan po yan. No? Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos ang naming banal. Thank you, O God, sa reminders po, O Diyos. Salamat po sa paalala. And I pray and hope, O Diyos, na individually lumabas, mag-sulwining, ipangaral kayo, Panginoong Jesus. Ito po ay aming duty bilang isang mga Kristiyano, O God. Salamat po sa pagkakataon ito. Ito po ay ang dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen.